Hello, hello. Ulitin na lang natin, medyo wala kung mahina ang audio ko kanina. Okay, ang pag-usapan natin sa ngayon ay una, magandang umaga po sa lahat. Pangalawa ay magpapatuloy tayo sa ngalan kasi ng hustisya, katarungan kasi ang hinahanap natin. At bago ang lahat, siyempre, pag-usapan pala natin ay tungkol sa mga pulis na tinanggal ni Bato sa panahon na si Bato ay hepe. Na ngayon ay Rudy Santos, parang rumispak na po sila sa ngayon. Kasi lahat po sila na tinanggal sa serbisyo ay sinampahan ng kaso ni Bato, pero dismiss ang mga criminal cases ng mga kaso sa korte. Pero pinatanggal niya. Yan ang problema nito. Pag-usapan natin yan. Ano ba yan? Kinakaso sa pulis, tinanggal ng PNP, tinanggal ni Bato kasi may kasalanan kuno ayon sa mga akusasyon nila. Pero pagdating naman sa mga kasong sinampa nila ni Bato sa criminal cases, ay nanalo naman mga pulis. Ano ibig sabihin nito? May karapatan pa ba sila mabalik sa pwesto? Naging biktima po sila. Hindi lang po, tingnan ninyo, hindi lang po yung mga pinatay na mahigit 30,000 sa war on drugs ang mga biktima rito. Ultimo mismo mga pulis din ay mga biktima rin. Di pa natin pinag-usapan yung mga pulis na namatay. Okay, pero bago yan, nais ko muna batiin ang aking mga tagapakinig. Sa mga Pilipino na andyan sa Japan, babatiin ko kayo ng Ohio gozaimasu. Yan naman sa mga Pilipino na nandyan sa Germany. Hindi ko pa alam, no? Anyway, yung mga Pilipino nandyan sa, yung mga Pilipinong Ilocano, naimbag na bigat. Sa mga Pangasinense, kung saan may mga kamag-anak ako dyan, ay maabig ya kabuwasan o masantos ya kabuwasan. Sa mga kabalin ko, mga kapampangan, mga kung saan ay kinakampanya ko si Danilo Bailon bilang gobernador at si Among Ed Panlilio bilang vice-gobernador, mayap aabak po sa inyong lahat. So, Arnel El Calapis, magandang umaga po from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. So mga mga taga Mountain Province, mga kapatid nating mga Ibaloy, Mapting, Dia Agsapa. Sa mga Kankani naman, taga Mountain Province din. Gawis ay Agsapa. So, sa alam ko nga si Gerald Kitalig Bantag ay taga Mountain Province, pero ang hindi ko lang alam kung nasaan siya ngayon kasi hindi siya mahuli-huli. So sa mga Cebuano, maayong buntag kaninyong tanan. Bisag asa man kamong lugar karon. Sa Cebu, sa Bohol, sa Negros Oriental, sa Siquijor, sa Camiguin, sa Misamis Oriental or Occidental, sa Lanao del Sur na mga Cebuano speaking, sa Davao Province ng mga Cebuano speaking, sa Surigao, sa Agusan, at siyempre sa South Cotabato marami din sa Cebuano speaking. Sa Barm marami din mga Cebuano speaking dyan. At sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, at mga Zamboanga City. Sa inyo, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Zamboanga City, kung saan ang aking kaibigan na si Vlogcaster Armandin ay pinanganak at diyan sa Sinila, diyan sa lumaki, at siya po isang Chabacano. So, Buenos Dias, Din, Armandin, Nukum, Vlogcaster Armandin. Tapos sa mga Pilipino rin na nandiyan sa Espanya, Buenos Dias también. Ibig sabihin también,
Buenos dias din. Good morning din. Ibig sabihin ng tambien, din. So sa mga Ilonggo, sa Panay Island, sa Negros Occidental, sa South Cotabato, at sa ibang parte sa Wao, Lanao del Sur, maayong aga sa inyong tanan. So sa mga kapatid ko na kung saan ako nag-aral sa Lanao del Sur, sa Marawi, Mindanao State University, mga roommates ko na mga Maranao, 5 sila lahat. Sila ay mga successful engineers. Sa ngayon, kapwa ko sa engineer. Sa Langon, sa mga Maranao, Ruo sa Lanao del Sur, Ago Lanao del Norte, Mapia, Kapipita, Langon sa inyo. Mapia, Pamipita, Mambu sa mga pakat ko dyan sa Maguindanao del Sur, Ago, Maguindanao del Norte. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung naging programa ni Bato. Laging pinagmamayabang ni Bato. At siyempre pa, ni Bungo. At siyempre pa, ni dating Pangulong Duterte. Na magaling daw at tagumpay yung tinatawag na war on drugs. Ngayon, ang sa kanila, ang sukatan nila kung bakit tagumpay. Sabi nila, mula nung maging presidente si Duterte, yung kalsada natin ay pwedeng na makalakad ang mga anak mong babae na wala namang rape, mga lalaki na wala naman nanaksak, wala na kung ano, wala namang hold up, at wala na daw man, wala nang delikado sa kalsada natin sa panahon. Actually, ayaw ko na rin magiging sinasabi na ipokrito. Totoo. Totoo po yun. Marami po na mga tao makakalakad sa gabi, sa umaga, na wala ka ng pag-isipin na may aatake sa iyo. So ngayon, sa ganong banda ba, pwede ba lang sabihin nagtagumpay sila? Ang sa akin naman po, ang kahulugan ng tagumpay ay pangkalahatan, hindi lamang po sa ganon. Pero ganon pa man, ang katotohanan kung bakit ganon ay namayani po ang takot. Hindi lang po ang mga tao na civilian na malilinis ang isipan ang natatakot na lumakad sa kalye. Marami ding lumalakad pero siyempre may reservasyon sa isip. Pero ang natatakot talaga, mas marami din natatakot yung mga sinususpetsahan na membro ng mga drug syndicates. Okay? Yan ang sinasabi. So true, tama, totoo na luminis ang kalsada natin dahil wala ka nang matatagpuan na manluloko. Dati, of course, sa panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sa panahon ni Erap Estrada, panahon ni Ramos, ni Cory Aquino, marami pong mga siga sa kalsada. At marami dyan, marinig mo minsan laging may ni-rape, laging mayroong ina-abduct, laging may hinuhold up. Of course, natuwa ako sa panahon ni Duterte na wala po yan, sa totoo lang. But then, ang tanong, sapat ba yan para sabihin nasa saludo tayo kay Ginoong Duterte? Alam mo, ulitin ko lang, kung bakit nagkaganon, adik ban o tulak at hindi adik at hindi tulak ay natatakot din sa kalsada pag lumakad. Lalo na po panahon ng COVID. Makursunadahan ka. Baka hindi mo kasi malalaman na sinama ka sa drug list. Okay. Ngayon, ang sistema po nila, sa totoo lang, epektibo siya. Epektibo siya in the sense na nakakagalaw ang mga pulis. At marami rin po talaga na umamin na sila'y
drogista o tulak na nagpakita at sumuko sa mga presinto. Maganda sana yun. Dahil nga sa initial salvo ni Ginoong Duterte nang pumasok siya ng July 1, 2016, may narinig na mga pinatay. So marami ang natakot. Ang problema dito, marami po sa mga nilista ay mga hindi naman po tulak, hindi naman adik. Nanggaling po ang listahan nila sa barangay kapitan. So malibit, kapag kaaway ka ng kapitan, kapag hindi ka bumubuto sa kapitan, talagang ililista ka niya at ibibigay ka sa listahan ng mga pulis at kasama ka na ngayon sa drug list. Yun po ang nangyayari. So dahil doon at meron na silang listahan, maganda na sana, marami nang sumuko. Maganda na yun. At kung ginawa lang sana ni Duterte na yung mga sumuko ay inalok na i-rehab 1 taon minimum, nakakamaganda sana. Talagang maganda. Ang problema, yung nailista ay nagpadala po sila, marami pong pulis na taga Davao, ng mga killer na pulis, ang inilipat sa Maynila, sa Luzon. Walang ibang misyon kundi para pumatay. Patayin ang mga nasa listahan ng drug list na binuo mula sa mga listahang binigay ng kapitan sa bawat barangay. Kasama na dyan, yung pagpadala ng mga pulis na sniper, mga magagaling na pulis sa sniping, mula Cebu, na sinamahan pa ni Captain Kenneth Albutra, galing sa Cebu City. Nagdala siya ng 2 pulis, actually 3 pulis dala niya, ng mga sarhento. At mga SAF pa ngayon, kumbaga Special Action Force. At timing ang pagpunta nila dito, July 2 pinatay si Antonio Halili. So sigurado ako kasi na sila ang papatay, sila ang pumatay. Sapagkat tumistigo si Colonel Royina Garma na nagyabang pa itong si Kenneth Albutra na sila daw yung gumawa dun sa project nila kay Antonio Halili. So hindi ko pa rin ako makumbinsi sa sinasabi nila na wala raw silang dahilan na silang pumatay, hindi daw silang pumatay kasi ibinalik din daw sila kagad sa Cebu. July 2, ang palabas nila, June 27 pa lang, ay na-relieve naman sila pinabalik to sila sa Cebu. Anong klase ng mga kwento. Ito naman si General Carranza na mayor na ngayon, ay tinabunan pa niya. Of course, tatabunan niya. Kunwari daw, na lumabas ayon sa kanya, pero sa aking palagay, kunwari lang yun. Gumawa lang ng umimbento ng kwento ito si General Carranza na Mayor Carranza na ngayon. Kung matandaan niyo si Carranza, ito po siyang hepe ng mga pulis na pumatay kay anong pangalan ni Richard Santillan na tauhan at bodyguard ni Attorney Glenn Chong. At nakasuhan sila ng NBI sa pagkat ang pagpatay ay nakakitaan ng NBI na hindi kapani-paniwala ang kwento. Okay, sa sunod na natin talakayin yung kay Attorney Glenn Chong. So ngayon, kunwari, nagsalita si General Carranza na nag-away dong 2 tao niya. Itong isang colonel at saka isang colonel. Dahil sa pag-away ay na-relieve. Ang relief order daw nanggaling sa itaas. Ibig sabihin sa level ni Bato nanggaling ang pag-relieve o pag-utos na ibalik sila sa Cebu City. So pinapalabas nila na July 2 pinatay si Antonio Halili, pero June 27 pa lang ay na-relieve na, natanggal na sila doon.
Hindi ako maniwala dyan. So anyway, in passing lang yan. Pero ang totoong kwento natin, pag-uusapan natin sa ngayon ay nakatutok muna ako ngayon sa 7 pulis doon sa Angeles City Police Station. Natandaan nyo yun, nag-viral yun, yung litrato na pabalita, yung video na yun. Na pinapost up ni Bato, yung 7 na pulis. At pinagalitan, pinagmumura sila ni Bato. Si Bato mismo nagmura. At sinabihan sila na pinapahiya nila ang Philippine National Police sa kanila pong ginawa na pagkidnap sa 3 Koreano. So, gano'n nangyari. So, eventually, Ruby is back na ngayon kasi natapos na, wala na si Bato, dumating sa hearing ng Public Safety and Order, Public Order and Safety na pinangunguluhan ni Congressman Dan Fernandez at doon nagsalita na ngayon yung 7. Yung 7 na yan, ano ba yung mga kaso sinampa sa kanila? Kidnapping. At maliban sa kidnapping, kinasuhan din sila ng administratibong kaso na kung saan ay talo sila sa administratibong kaso at tinanggal sila sa pwesto. Sila ay mga sibilyan na ngayon. Pero sa kasong criminal case na kidnapping na inakusa sa kanila, nanalo sila sa korte. So, ibig sabihin, may tanong ako, tama ba yan? Tinanggal mo sa pagkapulis yung 7 sa akusasyon na nagindap sila. Tapos, nung kinasuhan sila sa korte, the same din ang accusation. Pareho din. Kinasuhan din sila ng kidnapping din. 3 Koreano. Nangyari yung kidnapping ko no, sa panahon na kidnap yung namatay na Koreano na si Ji Ik-jo na pinatay sa Camp Crabbe. Pero doon sa Central Luzon kinuha. Involved pa nga dyan si Colonel yung Colonel, nakalimutan ko si Glenn nakalimutan ko ang pang-apelido. So, ini si Colonel yan, na abogado pa ng pulis. Kasama rin yan ang abogado na regional director ng NBI. Absuelto sila. Ang kasama niyang natandaan niyo si Ricky Santa Isabel ay sinintensyahan ng Korte ng Angeles. Pero, inakwit ng Korte ng Angeles yung si Colonel. Si Glenn, anyway, yung Colonel na yun. Pero, mabuti na lang, inapila ng Office of the Solicitor General at binaliktad ng Court of Appeals at inutusan na talagang guilty si Colonel. So, ano nangyari ngayon doon? Ang krimen na yun ay ginawa ng ibang tao. Tinuturo ngayon sa 7 pulis. Itong pulis ngayon na tumistigo sa committee ni Dan Fernandez. Umiyak-iyak, mangiyak-iyak, iyak sila lahat. Dahil ang nangyari sa kanila ay inimbentuhan sila ng kaso. Hindi mangyari na absuelto sila sa criminal na administrative case. Tapos hindi sila, tapos binasura naman ng RTC ang kaso laban sa kanila dahil kakulangan ng ebidensya. Asan ang katarungan dito? So ngayon, nung nagsalita sila doon sa committee, tinuro nila si Bato. Lumiris back sila kay Bato na dahil kay Bato ay kinasuhan sila. Ang kaso nila, sinampa, lately na huling-huli na, kinulong muna sila sa Camp Olivas, tinanggalan ng baril, at hindi pinalabas at nilagay sila sa kulungan ng Camp Olivas. Wala pa silang kaso, kinulong na. So, ganun ka balusubas si Bato de la Rosa nung siya ang PNP chief. Wala naman makapalag sa kanya ang regional director o regional commander ng Philippine National Police doon ay si Aaron Aquino na naging hepe ng PDEA later.
So ganun po ang nangyari. Pakinggan ninyo ang testimonya nitong 7 pulis. Absuelto sila sa criminal case ng kidnapping, pero tinanggal naman sila sa serbisyo dahil guilty daw sila sa case ng kidnapping ayon sa administrative case. Para maintindihan ninyo, pag sinabi kong administrative case, yan po ay patungkol sa trabaho. Ang sentensya lang yan ay pwedeng suspension sa trabaho, pwedeng tanggal sa trabaho. Pero pag sinabi mong criminal case, ang parusa niya na ay kulong o kung hindi kulong, may noong araw death penalty. Pero kulong at hanggang dyan ang parusa lang, kulong. At saka siyempre may tinatawag na accessory penalty na hindi ka na pwede ma-employ sa gobyerno. Pero tingnan natin, bakit sila, ang tanong dito, bakit sila na acquit, na absuelto sa kasong sa korte, gayong tinanggal sila ng Philippine National Police sa utos ni Bato? Asan ang katarungan dito, Mr. Bato de la Rosa? Pakinggan niyo po yung testimonya nitong mga pulis na ito. Ito ba yun? Dali lang. Ito. Oh, mali yung sharing ko. Ito yung screen ito. Okay, makikita niyan si chairman ng committee na si Dan Fernandez. So, ipi-play natin. Hanapin natin ano. Ito. Ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Natin itong si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't yung pinag-push up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, dahil sumunod kami sa utos ng COP, pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano sa loob ng krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Juji yata yung Koreano. Okay. It's so important that you guys check what you can get May added to your advertisement. Social Security May before advertisement, it's too late. Ayan. Sorry, sir. GQ. Okay, Yes, sir. Para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung sa Korean. Korean na yun na namatay sa krami, sir. Yung kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa nung sa amin. Is ginawa kaming kidnapping. In-insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tapos apparently, sir, after second day, sir, nangyari yun, sir. Nirestrict kami sa kampo, sir. Tinanggalan kami kaagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin
na may planong patayin kami, sir. Yung mga taga-Krami ata or Kasi nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. hindi, sir, robbery extortion lang po. Well, anyway, ang pinag-uusapan natin yung sa, sa EJK, no? But it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi, sir, yung These are all, these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang, but sino administrative dismiss kayo, right? yes, sir. Yung criminal case din, sir, dismiss. Nung natin doon, for example, na-dismiss tayo criminally. Sir, yung po kasi nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung Sige, go ahead. malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaiya kami without wala pa kami mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng kaso, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, Sino kaso sa inyo? tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Matras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino kukulong sa inyo? Si Bato, siyempre. Utos si Bato yon. PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. O yan. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa Krami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa sa GMA or sa National TV na itong police na dapat kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS o ano. Ganun. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya. Hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung sinasabi yung alleged plan? Paano nyo naman na Sir, kasi yung first na dinala kami sa campus, sir, restricted, tinanggalan kami kaagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos, sir, dahil sa akbo doon kami, marami kaming kakilanang pulis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. May isa yung kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino sabi sa iyo ng ganun? Yung mga kasama din namin, Official sir. yun? Yes, sir, mga kadikit na namin official. Isang area kayo? Angeles City Police Officer. Saan? Angeles City Police Officer. O yan Klaro buti nakarating sa kanila na may plano ipapatay sila talaga ni Bato. Yan. Mention the name of the officer who have... Kung sa executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit, i-mention namin. Sige, siguro mag-affidavit ka Tapos, sir, yung nagpatibay din sa sabi-sabi na yun sa station, sir, sa campus, sir. Yung isang asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Karami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay, let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard?
Agapito, can you tell us your bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Ah, Okay, ang itong kasunod nito ay ibang kaso ito. Pero pwede na natin pakinggan para mapakita ko lang kung gaano kagrabing kamalian ni Bato nung siya'y hepe. Akala mo sikat siya. Sige, pakinggan. dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung humiliate po kami in public without wala pa pong naka-file na. Nakasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama Pito, kayo? pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay. Thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir, thank you po. Ito namang biktima, no? Kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Collantes. Sige, ma'am, you have the... Anyway, hanggang dyan lang tayo. Yan lang muna ang makita ninyo. Kumakain pa ako ng chicharon. So anyway, dyan natin makikita kung gaano grabing pagkakamali yung ginagawa ni Bato doon sa hepe. Nais ko lang banggitin na meron akong kliyente na pulis. Hindi ko lang banggitin yung pangalan. Na tinanggal din ni Bato sa PNP. Kinasuhan siya na extortion at kinasuhan din na homicide. Katawa-tawa kayo. Yung pangyayaring ito ay nangyari ito sa Manila. Kung saan siya ay sumakay sa kasamang pulis na ang kasamang pulis naman ay pumunta dun sa North Harbor. Sa pier. Pagkatapos, nang dumating doon, yung kasama niyang pulis, hindi niya alam kung anong basta nagpasama lang. Pero pakiwari niya, may kausap na iba. At ayon naman sa akusasyon laban sa kanila, yung kasama niyang pulis ay nakipag-usap sa nanay ng isang hinuli nila sa drug. Okay. Ang paghingi, bibigyan lang daw sila ng 10,000 kapalit ng pagbaba ng isasampang kaso. Ng kaso, imbis na Section 5 violation, ibig sabihin Section 5, selling, illegal selling, ay gagawin na lang Section 11 violation. Ang Section 11 naman, yan po yung pag-iingat sa droga. Nung dumating na sila sa lugar, nakasakay sa likod nitong motor ng kanyang kasamang pulis din. Pareho po silang Station 11 ng Manila Police District. At nang may biglang inabot daw, sabi, no, sa kanyang kasama. At nang pagbiglang inabot daw kuno, ay may lumabas sa harap, siguro mga 100, mga 50, mga 30 meters ahead. May lumabas na isang pulis at may mga kasama pang iba at tinatarget na sila ngayon ng baril. So because of that, ang ginawa ng kasama niya, iniwanan niya na yung babae na kausap. So, ako dito wala na ba natanggap? At nagpatakbo na mabilis, sigsag. 120 siguro ang speed. So, imbis na yung bumaril, sa harap nila, imbis na tumakbo sila palayo, hinarap nila. Takbo na takbo pa ikis-ikis. So ngayon, sila pang hinabol, at pagdating doon sa isang lugar sa Tondo, ay nabunggo sa ilalim ng truck yung motor, natumba. Buti sa ilalim, hindi sila namatay. Yung client ko naman, dahil gano'n ang pangyayari, ay naramdaman nila na hinabol sila ng van. Ang van na humabol sa kanila may tatak na PNP. So tumakbo siya.
So, natapos ang kwento, kinasuhan na sila ngayon ng tinatawag na robbery extortion, yung kasama niya. Siya din ang client ko, kinasuhan din, absuelto. Kasi nga wala nga, wala nga nakuha eh. So pagkatapos, kinasuhan din siya ng homicide, absuelto. Ang galing ko ba naman na palabas ko na sinungaling yung testigo ng pulis. Yung pala yung testigo ng pulis, wala agad sa pangyayari. Ang style kasi ng pulis, pag magsampa ng kaso, yung tauhan ng hepe na kararating lang, wala sa pangyayari, hindi siya sumama sa operation at dahil pauwi na rin mga kasama nila, yun ang ginagawa, pinapapirma na kunwari nakakita sa operation. So, ginagawa ng PNP na sinungaling ang kanilang mga tao. So, sa madalit sabi, absuelto ang kliyente ko sa criminal case. Absuelto din siya sa Office of the City Prosecutor ng Manila sa kasong robbery extortion. Ito si absuelto. Ngayon may sinampang kaso sa kanya sa IAS, Internal Affairs Service. Walang ebidensya si Bato. Wala kahit isang ebidensya na magpapatunay na nakatanggap o nag-attempt siya o ng extortion. In fact, yung babae na nagreklamo ko ng extortion, tahasan niya sinabi, ina yung kliyente ko ay nung panahon na lamang niya nakikita. Kasi yung mga nauna, sabi niya, nakausap niya na sa Station 11. Pero yung kliyente ko hindi. So ano nangyari ngayon? Kahit wala pong ebidensya, dinismiss from the service ni Bato yung client ko. So dahil dinismiss from the service ng hepe, nag-file kami ng motion for reconsideration. Ganon din, kahit walang ebidensya si Bato, binasura niya yung motion for reconsideration namin. Ganon kalupit si Bato. Hindi naman siya abogado. Hindi naman niya alam kung anong may ebidensya o wala. Basta kay kursunada ka, tatanggalin ka sa pagkapulis mo. So umapila kami sa National Appellate Board. Nung umapila, ang tagal naman, iyan naman ang pinakamatinding injustice. 2 taon mahigit bago magdesisyon ang National Appellate Board. Pagkatapos, dinesisyon na, kinampihan nila yung desisyon ni Bato kahit walang ebidensya. Ganon katindi, kasama ang mga opisyal ng PNP natin na nilagay sa National Appellate Board at mga napulkom. So ngayon, nilagay din nila ulit, nagsampa kami ng motion for reconsideration, binasura ulit. So ngayon, nandun kami sa Office of the Secretary ng asa napulkom kami ngayon. Andun pa rin kami, hindi pa kami nakaalis din pala. May motion for reconsideration kami, hindi pa natapos. Ang may hawak ng kaso niya, na walang iba kundi si Colonel Edelberto Leonardo, na buti umalis na isang tiwali na tao ni Duterte, na siyang nagbibigay ng pera sa mga pumatay ng droga noong war on drugs. Inamin naman niya kaya pwede kong sabihin. So ganun katindi, ganun kasama po ang PNP. Meron din akong isang client na anti-drug operatives. Pulis din ito. Talo sila, bago pumunta sa akin ang kaso, may iba muna humawak. Natalo sila sa hearing sa IAS na kahit na ang katotohanan na yung tumistigo na nagpanggap na gwardiya ay wala sa pangyayari. At ang matindi pa, yung gwardiya na tumistigo, nagkunwari siya na siya yung pangalan ng gwardiya na naka-duty doon sa subdivision na yun. Pamimiki yun, ha? Ngayon, later, nang nalaman, yung totoong gwardiya, nag-execute na sila siya, hindi po ako tumistigo. So, nangyari, shortcut, dahil yung kumakaso na kapitbahay niya ay may bayaw na major sa PNP, tanggal siya sa pagiging PO3. Umapila kami,
talo kami sa National Appellate Board. Nag-file kami ng motion for reconsideration sa National Appellate Board, talo pa rin kami. Umakyat kami sa Office of the Secretary sa panahon ni Manuel Rojas. Talo pa rin kami. Binasura ni Manuel Rojas. So, natalo kami sa Department of the Interior and Local Government, umakyat kami sa Civil Service Commission. Pagdating sa Civil Service Commission, inutusan na ibalik siya sa serbisyo. Nakakatuwa, no? Tuwang-tuwa yung client ko. Biro mo, 10 taon, iniyakan niya, halos magpakamatay siya na araw-araw sapagkat ang hindi niya matatanggap yung ikikwento siya sa mga kapitbahay na isang tiwali na pulis. So after 10 years na nanalo siya, ay binalik siya sa Camp Crame. Ang unang assignment niya sa Camp Crame, ginawa mo na siyang gwardiya sa gate. Ang tawag niyan sentinel. So mga ilang buwan, 2 buwan, nilagay na naman sa ibang assignment. Itong client ko, habang nag-consent sa assignment, na nangyari yung pagpatay kay G. Ikju na Koreano. Nagkataon na andoon siya sa anti-kidnapping siya na-assign. Dahil may nangyari, hindi pa naisampa ang kaso, nag-apply na siya ng optional retirement. Nag-retire na lang siya sa takot niya magkakaso na naman ulit. So nangyari, nag-retire na siya. True enough, yung mga kinasuhan na kasama niya sa anti-kidnapping doon sa pagpatay kay G. Ikju ay natanggal din. So, natanggal din yung kernel nila na happy nila. So, ganun po ang kwento dyan. Ibig sabihin, iilan lamang yung kwento ko, iilan lamang sa napakarami, libo-libong biktima na pulis sa war on drugs. May mga pulis pa dyan na nilagay sa drug list. Inassign sa Basilan. Pagdating sa Basilan, jogging-jogging doon, pinatay. Biro mo sa loob ng kampo, pinatay. Nilista yan ni Bato sa drug list. At pagdating doon, hinabol doon pa pinatay. Ang dami ng pinatay, mahigit 100 ang pinatay ng mga pulis na gano'n. Ganun po, malupit si Bato, tsaka si Duterte, sa mga tao na tinuturo nila na tulak at adik, ay malupit din sila sa mga pulis na hindi nila kaanib pag hindi sumusunod sa kanilang gusto. Kita mo kasi, dati si Colonel Bonifacio Busita, nag-retire na lang, optional retirement, dahil tinanggal na siya sa isang police station dahil ayaw niya sundin yung sekretong utos na pumatay ng tao. Ang kanya kasing ginagawa, meron siyang listahan kung sino mga nasa drug list sa isang barangay, kung sa ilang barangay kung saan siya ay na-assign. Gusto niyang magparehab. Hindi pwede, gusto pala ng PNP ni Bato at ni Duterte, patayin. Marami na po nagsusurrender noon na mga tinuturo na totoong adik na sumusuko at para magparehab. Hindi kinuha, bagkos ay pinatay. So ganun po ang nangyari. Ibig sabihin, pinag-usapan natin dito, hindi lang po yung mga biktima sa war on drugs na namatay. Naghahanap din, naghahabol din katarungan yung mga pulis na biniktima ni Bato during the war on drugs. So yan lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. So Rodi Santos, good morning. Arnel Calapis, watching from Jeddah, no? Solid kami, Toto, for Senator. Salamat po at sana manaig tayo sa COMELEC. So, Rene Ragansa, kahit kailan si Bato or kahit anong anggulo, hudas talaga to si Bato. Dapat sa iyo Bato, patay na. Okay, Ronnie Batalya, good morning, Kabunyog. Rene Raganas, hindi lahat ng pagkakataon Bato sa iyo or araw-araw Pasko. Alonso Iniego, good morning to our Senator. Salamat po. Lilibeth Mercado, magandang buhay, Dr. Engineer Toto Kausing. Jasmine Celso, good morning, Dr. Bunyog Kausing. Kaya natin to. Ben Reclamador, Dumlaw,
Dumlao. Yes, si Colonel Dumlao. Maraming salamat, Ben Reclamador. Iyon pala yung si parang kamag-anak ni Colonel Glenn Dumlao. Ito si Colonel Dumlao na Attorney Dumlao na ngayon sinintensya na rin siya ng Court of Appeals. So Rene Raganas, by the way, si Carranza na mayor na ngayon, dito nagmamalinis, akala mo walang ginagawang kapalpakan. Usisain natin uli si Carranza na yan. So, Joseph Alfonso. Kuyang Toto, kumusta po? Maulan po dito sa San Francisco, California. Okay, it's a blessing pag maulan. At siguro malapit na taglamig dyan kasi mag-winter na. Si Mikoy, ginamit lang yan ng mga tambaluslos at bangag para madiin. Okay, yan ang opinion. Nirespeto ko yung opinion ni Mikoy. Om reacts. Good morning, attorney. Tapos ATC Junior, dapat ay reinstated ang mga pulis at bigyan ng back pay na mayroong 3% interest per annum. That should be the case. That should be the action. Bakit hindi pa ginawa? So Janela, good morning po, Dr. Toto and everyone. Auribi Medrano. Pero iilan ang mga pasaway na pulis noon kisa ngayon? Mas marami atang pasaway ngayon. Karamihan sa pulis ngayon, pasaway tulad ng panahon ni Pinoy. Okay? Janila, good morning. Ibig sabihin, maganda na sana yung ginawa ni Duterte. Kaya lang may patayan eh. Kung wala, tanggalin mo ng patayan, talagang all the way susuporta ko kay Duterte. Kaya lang, namatay. Hindi pwede yun. Si Rene Ragana, si Carranza ang ang pagkakaalam namin dito pinatawag sa hearing tungkol sa droga at iwan kung bakit, anong resulta at malaking question mark kung bakit. Ayun. Si Mikoy, di naman mapagkatiwalaan mga korte ngayon, pero pera na lang mga drug syndicate nga convicted na sa RTC. Umapila pa sa Court of Appeals, di umubra, pero pagdating sa Supreme Court, binaliktad, ayun, labas kulungan sila. Ay hindi ko mga maranaw pa naman ngayon balik sa kalakalan ng droga. Ay hindi ko na alam siya ipakibigay mo ang kaso, basahin ko. Para in fairness naman sa tao na tinutukoy mo. At in fairness naman kay Duterte. Auribi Medrano, wala nang tiwala ang taong bayan sa Kongreso. So Mikoy, lahat ng miyembro ng Tuadcom, pati kakampi nyo sa kangkungan kayo, pupulutin, mga buaya kayo. So Greta Luna, ang daming kamalian sa Duterte administration, dapat panagutan ito. Mikoy, itong tabugok na kalbo, ako sinasabi niya, pumapanig na rin sa Quadcom, tabugok na kalbo, inidoro ang pagsak mo. Magalit. Ba't hindi galit mo? Bakit ka nanood pa sa akin kung galit ka sa akin? Di ba? Pwede namang umalis ka eh. Rene Raganas, kung ako ang susunod yan, si Bato, ang GF niya sa Comelec sunugin. O si Ivy Ampolocchio, si Amy Ferolino Ampolocchio. Yun yung girlfriend ni Bato dyan sa Comelec. Jasmine Celso, dapat paragutin mga dutae, lalo na si Bato. ICC, come in, please. Si Auri Medrano, bakit ngayon lang nagsalita? Bakit kung nabisilto sila? Bakit di agad sila nagsampa ng kaso labang kay Bato? Ang problema niyan, siyempre, wala na silang abogado. Hindi po madali ang pagsampa ng kaso sa ngayon. Kapag wala ka pong abogado, hindi ka mananalo sa totoo lang. Pinangungunahan ko na kayo. Fernando Rafael Cuervo, Fernandez Cuervo, good morning. Kababayan, buenos días, Fernando Rafael Fernandez Cuervo in La España. La Rioja, España. Greta Luna, salbahe talaga si Bato. Rene Raganas, dapat kayong magsiyuta sunugin. O magsiyuta to si Bato at si Amy Ferolino. Fernando Rafael Cuervo. Okay, sobra naman si Bato. Sabi niya, Royal Cagbay, Mikoy, mga ninja cups talaga mga yan. Kung ano mga ninja cups pinagsasabi mo, pinangalanan nyo lang yan eh. Wala naman kayong ebidensya eh. Angelina Marie, Rudy Santos. Tapos, Rudy Santos, maraming salamat dyan ito. Kasing kaya natin ito. Estrelito Jose Salvar, maasahan ng bayan, Doc Toto for Senator and Party. GC James, Julita Maranan,
Blessed morning, Sir Toto. May God bless you. ATC Junior. Suportahan po natin si Dr. Toto Kasing sa pagkasenador at ang buong Bunyog Party List. Salamat po. Alt Blanco. Bongierno. Kabsat, Kabunyog. Bongierno. Kay Bongierno sa Italy. Jack Robasanta. Oy, Jack, kumusta din sa Puerto Princesa? Watching from Puerto Princesa. Pag sunod ko papunta dyan, tatawagan kita. Roger Buri, good morning. Attorney General Toto Kausing. Alam ko masikiro ka, Jack eh. Mag-jamming nga tayo pagpunta ko dyan. Kadhama sa Jordan. Chema Ring. Pro Duterte ako pero gusto namin mga kasamaan ko maging senator ka para ibalansi ang Senado. Maraming salamat din po sa tiwala ninyo. Apolonio Cristobal. Kaya si Bato hindi na tinubuan ng buhok. Ako rin hindi rin tinubuan ng buhok. May buhok pa naman ako konti. Pero kailang kinikis-kis ko lagi. Jose Palier, paiyak-iyak pa si Bato, pwedeng maging best actor. So, yan po, no? Ang ating pag-usapan at hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po at marami pa tayong gagawin. At hinihiling ko lamang po na suportahan niyo po ako ng dasal para naman manalo ako sa kaso ko sa Comelec na gusto akong Comelec na tanggalin. At dagdag pa rin na humingi ako ng dasal sa inyo at para naman madagdagan ang aking mga live viewers at madagdagan ang aking channel. Okay? So, kasi bukhang tinatarget tayo ng mga kalaban, ng isang araw, na-hack na naman ang Facebook account ko, buti na lang verified at saka nahirapan sila pumasok. So, ganoon po, marami po ang tumitira sa akin. At, sasabihin ko sa inyo, maraming naniligaw sa akin na grupo ni Lisa Araneta Marcos at saka ni Romualdez na magiging vlogger na kakampi kay kay BBM. Pero hindi ko po, ang mahansam, nakakaganda ang mga alok na pera para magiging vlogger. Sino ba naman ako para tanggapin ko yon? Unang-una, masisira ang kredibilidad ko. Wala nang maniniwala sa akin. Ganun lamang po kasimple. At least, kahit ganito lang kaliit ang ating channel, sigurado naman po kayo na panay totoo ang ating sasabihin at panay mga tama na analysis, opinion ang ating ibibigay. Okay? So, magandang umaga po sa lahat.